ang kanilang purchasing power dahil sa kuryente at tubig pa lang napakalaki na ng kinakain. Hindi lang so, sa maliit at maikling panahon ng ating imbitasyon, sila po nakarating lahat. So, hintay na hintay sila sa iyo, sir. So, bigyan muna natin ng pagkakataon si Secretary Arigadon kung makapagbati sa inyo sa SEC. Magandang okay. Ano ba ito? Question answer? Sir, na po. Sige, Sec, meron po kami hinandang lahat po ng mga naimbitahan po natin ngayong hapon, binigyan po natin sila ng pagkakataon na magkatalakayan sila sa mga isa't isa at tanungin ano po yung mga common questions o mga katanungan na gusto nilang tanungin sa inyo ngayong hapon na to para mabigyan linaw ang mga ilang impormasyon po. So, Sec, meron po ng 6 na katanungan silang halos pare-pareho po ang nilang na pagtalakayan na pare-pareho nilang gustong itanong sa inyo. Meron po tayong mga tatawagin para magbigay ng mga tanong na ito sa inyo, sir, para Sec mabigyan ng linaw itong mga question. So, tawagin Taong Bayan at tuloy-tuloy kami napasama sa politics. At the same time, napasama kami sa inyo sa mga karaban, kasama si Pangulong Bongbong Marcos. At doon din po pinakaunang viral ko sa Pangasinan nung nandun po. Yun yung time na nag-viral po. viral. Oo. Kahit pa paano nakabili ng bigas. Ito sir yung tanong may ko. May virus pala ako. Kasi viral ako. So ito yung tanong ko sir kasi more on continue kami sa Kali Survey until now. Sumisingit kami at naririnig namin yung boses ng ating mga kabayan at medyo kulang tayo sa kulang siguro sila sa komunikasyon sa pamahalaan. Kaya ito yung tanong ko sir, ano ang hakbang na dapat gawin upang mapalakas ang ugnayan at kooperasyon sa pamahalaan at mamamayan? Kasi ito yung pinaka-maraming tanong eh. Malaking tulong ang mga vloggers na kagaya nyo. Kasi ang mga tao ngayon halos sa social media na nanonood ng mga impormasyon. Kasi dati ang mga tao ay nanonood lamang ng news na nilalabas ng ABS-CBN, TV5. Isa sa mga pamamaraan upang magkaroon ng magandang ugnayan ang gobyerno at ang taong bayan. Makakatulong tayo sa pagpapaliwanag ng mga polisiya at mga programa ng gobyerno. Ang PCO naman ay ang Presidential Communications Office ay maganda rin ang kanilang ginagawa upang magkaroon ng ugnayan sa taong bayan. Meron bukod doon sa presidential blog ni President Bongbong Marcos, meron ding sarili ang PCO, no? Presidential Communications Office. Ako, suggestion ko sa inyo, palagi rin kayong mag-check doon at manood doon para malaman nyo rin kung ano yung mga latest na ginagawa ng ating pamahalaan dahil nakacentralize din doon ang informasyon. At pinalakas ang signal ng PTV4 at pinalakas din ang signal ng radyo ng bayan, ang RT1 na tawagin. Dati ay namamayagpag lamang yung mga commercial stations. Yan ang mga pamamaraan upang magkaroon ng mas magandang ugnayan ng mga taong bayan sa gobyerno. Ayan, salamat Secretary. Katulad kanina sinabi namin, kaya meron tayo ngayong pagtitipong ngayong hapon dahil katulad namin na nasa pamahalaan, gusto namin talagang makahalubilo namin kayo para isang pamamaraan para
paalam sa inyo ang mga kaganapan sa ating pamahalaan. So, ito ay isang bahagi lamang ng mga programang ginagawa namin para mapalapit sa masa rin yung mga impormasyon na siyang tama. So, patuloy tayo sa susunod na katanungan mula sa inyong mga grupo. Tatawagin ko una si mula sa vlogger ng bayan. Ayan. Sir, dito po tayo. Mukhang maganda rin ang tanong ni Sir, alam ko. Ito po, vlogger ng bayan. Magandang hapon po, Secretary Larry Garamon. So, ang aking katanungan po, medyo mainit kasi ang usapin tungkol sa charter change, no? Yung pagsusulong ng ating pagbabago ng Constitution. Bilang Secretary po kayo ng Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ano po ba yung magiging stand nyo dito? And kung sakali po na maituloy ang pagsusulong ng pagbabago ng Constitution, ang sinasabing Constitution ni Cory dati, is ano po ba ang may tutulong nito upang mabawasan or hindi man masupil ang kahirapan sa Pilipinas? Ano po yung stand nyo sa pagsusulong ng Constitution? Ako ay payag na palitan ng ating konstitusyon. Ako ay sangayon dyan sa Chacha. At ang 1987 Cory Constitution, kung tutuusin nyo, ay talagang isa sa mga nagpalugmok sa ating ekonomiya. Dahil ang 1987 Cory Constitution ay binuo lamang at sinulat lamang ng 50 tao na appointed ni Cory. Hindi yan binoto ng taong bayan. Hindi dumaan sa demokrasya. Hindi tumaan sa tunay na representante ng mga taong bayan. Hindi in-appoint lang. At dahil mga in-appoint yan, ang una nilang inatupag dyan ay kung paano maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Na nagkaroon ng restriction sa ownership ng telecommunications, nagkaroon ng restriction ng ownership sa mining, nagkaroon ng restriction sa media, at kung ano-ano pang mga restriction ang nailagay. Kasi ang purpose nila doon, para yung kanilang mga negosyo ay maprotektahan at hindi sila magkaroon ng kakompetensya na malaki. Kasi nga naman, pag pinayagan yung mga international investors niyan, madadaig sila sa laki ng pera na pwedeng pumasok. Kaya lamang, halos naman lahat ng bansa ngayon welcome na ang foreign direct investment. Kaya mas maunlad ang kanilang ekonomiya dahil na pinayagan nila na pumasok ang mga foreign direct investment sa kanilang mga bansa. At kung tutuusin nyo, yung 1987 Cory Constitution, yan din ang naging sanhi kung bakit nawala sa atin ang claim natin sa Sabah. Ang Sabah ay talagang pag-aari ng Pilipinas. Nagbabayad pa nga ng renta ang mga oil companies na namamayagpag dyan sa Sabah. Hanggang ngayon ay nagbabayad sila ng renta, which only means na atin talaga yung Sabah. Pero kasi under the Cory Constitution, drinap yung claim na yan. Kaya hindi na naungkat yan dahil drinap na ni Cory Kasi si Ninoy, espiya ng Malaysia. At ang nangyari, na-drop yan. At tapos, binigyan daan ng 1987 Cory Constitution ang privatization ng mga public utilities. Ano yung mga public utilities? Kuryente, tubig. Isipin nyo, kaya mahal ang ating kuryente. Kasi ang nagpapatakbo, mga negosyante na. Ang nagmamayari, negosyante. Samantalang noong panahon na Presidente Marcos at ang mga nakaraang pa mga presidente, ang kuryente ay pag-aari ng Estado. Ang nagmamanage, nag-ooperate ng kuryente ay ang Estado. At kaya nga, noon, kahit na malugi yan, kahit na hindi kumita, ay okay pa rin. Kasi ang balik naman yan ay yung sa ekonomiya ng tao. Ang balik niyan ay yung murang kuryente para sa mga tao. Hindi bali malugi ang Estado. Kasi public service yan, public utility.
sa kabuuan or in general, ang nakikinabang ay ang taong bayan. Ngayon, ang nangyayari, mahal ang kuryente, more than 30% ng income ng mga ordinary and regular households ay napupunta sa kuryente at tubig. Ang renta pa ng bahay, at siyempre pagkain, gamot, tuition. Kaya sumikip ang kanilang purchasing power dahil sa kuryente at tubig pa lang napakalaki na ng kinakain. Hindi lang